Dear Amihan Stories presents Lugaw Queen and the Secret CEO by Mil Loves Kimchi. Naku, magsasara na ako, nandiyan ang ulan. Nagmamadali ang bawat kilos si Shasha, 28 years old na lugaw vendor. Mabilis niyang inilagay sa lalagyan ang kanyang mga gamit. Wala siyang katuwa ngayon dahil may pasok ang kapatid niyang si Nicole. Nasa college na ito. Kapag walang pasok, ito ang kasama niya. Isang serve na lang ate, dadaling ko na lang sa bahay. Pagmamakaawa ng isang lalaki. Naku, pasensya ka na. Kawawa ako kapag inabutan ako ng ulan. Mukhang may habagat pa naman. Tanggi niya sa customer. Mabilis niyang itinulak ang kariton. Medyo malayo pang kanilang inuupahang bahay at mag-isa lamang siya. Sigurado siyang aabutan siya ng ulan. Baka magkasakit pa siya. Wala na silang mga magulang ni Nicole. Siya nagsusumikap para makapagtapos ang kapatid. Noong tumama ang bagyong Yolanda, kasama ang kanilang mga magulang sa mga nasawi. Dapat ay third year college na siya noon. Ngunit dahil sa trahedya, nasira ang kanilang bahay at napilitan siyang huminto at magtrabaho para makaraos. Hindi naging madali ang lahat. Lumuwas sila ng Maynila para makapasok siya sa BPO. Ngunit hindi niya kinaya ang pressure at shifting schedule. Kaya noong makaipon siya ng kaunti, nag-resign siya. Naisip niya magtinda ng lugaw malapit sa paaralan at terminal sa palengke. 5 taon na siya nagtitinda doon. Maayos naman ang kita. Nakakabayad siya ng renta at napag-aaral niya si Nicole. Napamura siya nang isa-isang pumatak ang butil ng ulan. Mahina lang yun sa simula, ngunit kalaunan ay lumakas na. Binilisan niya ang pagtulak ng kariton. Nawalan pa siya ng balanse. Napahiyaw siya nang tumilapo ng mga gamit niya. Kapag minamalas ka nga naman. Anya at isa-isang pinulot ang mga gamit. Kailangan mo ng tulong. Anang boses ng isang lalaki. Pagkangat niya ng tingin, ay isang lalaking madungis na nakuhudan tumambad sa kanya. Mukhang palaboy, pero parang mabait naman ang aura. Sige please tulungan mo ko. Bibigyan kita ng lugaw mamaya. Hindi sumagot ang lalaki, bagkus ay tinulungan siya nito. Isa-isa nitong pinulot ang mga gamit niya. Basang-basa na siya ng ulan. Okay na, thank you. Tulungan na rin kita magtulak para mabilis. Alok pa nito sa kanya. Sige, tara. Hindi na siya choosy. Kailangan niya talaga ng tulong. Kaysa naman abutan siya doon ng baha. Mabilis nilang tinulak ang kariton hanggang sa makarating sila sa inuupahan niya. Isa iyong maliit na bahay na nasa Amerika ang may-ari. Mababa lang ang renta. Swerte sila dahil kailangan lang ng may-ari na tumao sa bahay. Tulungan na rin kita sa mga gamit mo. Isa-isa nitong binuhat ang mga gamit niya. Binuksan niya ang pinto para maipasok ng lalaki ang mga gamit niya. Nakamasid lang siya dito. Nakasuot ito ng kulay brown na hoodie, ang pantalon ay sira-sira at nakasuot ng lumang tsinelas. Ngayon ko lang nakita ang palaboy na to. Baka bagong salta. Aniya sa isip. Bago ka rito? Baka scammer ka ha? Mamaya pasukin mong bahay ko at pag nakawan ako. Wala akong yaman sinasabi ko sa iyo ha. Sa tagal ko sa kalye, alam ko na yung mga style na yan. Tumingin sa kanya ang lalaki. Hindi naman mukha na offend. Mukhang naiintindihan siya nito. Ang cute naman ng mga mata nito. Anya pa sa isip. Hindi ako nag-scam. Lahat ng ipon ko nawala. Wala na akong uwian sa probinsya. Palaboy-laboy na lang ako dito sa daan. Kung saan ako abutan ng gabi, doon na lang ako natutulog. Saan bang province mo? Sa Davao pa ako galing. May nag-recruit sa amin doon, papunta dito sa Maynila. Sabi, pwede kaming mag-apply na factory worker sa Taiwan. Pero pagdating dito, pagkatapos ng medical ko at magbayad ng placement fee, nawala na yung recruiter. Wala na akong pamasahe pabalik ng Davao. Naghanap ako ng trabaho pero wala naman tumatanggap sa akin. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa inyo? Mag-report ka sa DMW para matulungan ka. Ginawa na namin, pero sabi, wala nang pananagutan ng DMW. Sa susunod ay mag-iingat na lang daw. Hindi rin ako makauwi sa amin dahil bukod sa wala silang pera. Ano mo ka may haharap ko sa magulang ko? Yung placement fee ko ay galing pa sa lupa nakasanla.
Akala ko, mababawi namin kapag nakapag-abroad ako. Tila nanghihina pa itong napaupo. Mga demonyo talaga yung mga scammer na yan. Kung meron lang akong pera, aabunuhan kong pamasahe mo pa uwi. Pero katulad mo, kahig isang tuka lang din ako. Ay, ganyan talaga ang buhay. O siya, need mo ba ng tuyong damit? May mga malalaking damit ako dito. Umiling ito. Wag na. Kahit lugaw na lang at nang magkalaman ng tiyan ko. Ah, sige, saglit lang. Mabuti hindi na tumba tong malaking kaldero ko. May laman pa to eh. Binuksan niya ang kaldero at kumuha ng lugaw doon. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng ibang sahog. Kumuha na rin siya ng malamig na soft drinks. Ito, kumain ka't magpakabusog. Pumasok ka kaya muna. Nanatili lang ito nakatayo sa pinto nila. Wag na, basa kasi ako. Ayaw mo naman kasi magpalitan damit. Hindi, ayos lang talaga ako. Ngumiti pa ito. Napatitig siya sa mukha nito. Madungos lang ito pero mukhang maitsura. Balbasarado nga lang. Kung maglilinis at mag-aahit, ay tiyak na gwapo ito. Matangkad din. Hindi bagay sa kanya maging pulubi? Anang isip niya. Bakit titig na titig ka sa akin? Hindi ako kawatan, no? Napangiti siya. Pwede kang artista. Try mong maligo. Parang nahiya naman ito na inamoy ang katawan. Mabaho ba ako? Hindi naman pero madumi ka tignan. Sa'yo na yata kumapit lahat ng alikabok sa daan. Paano kanyan mamaya? Saan ka matutulog niyan? Doon sa ilalim ng tulay kapag hindi bumaha. Mas lalo siya nahabag dito. Dumukot siya ng 1,500 papel sa bulsa. Yan, 500. Bukas ng umaga, bumili ka ng almusal mo ha. Kawawa ka naman. Ako, wag na. Baka kailangan mo rin yan. Sus, choosy ka pa. Sige na, tanggapin mo na yan. Malaking tulong na yun sa'yo. Sana makahanap ka ng trabaho at makauwi na sa inyo. Bigla itong naluha. Salamat. Hindi ko alam na may mabubuting puso pa na katulad mo. Huwag ka nang umiyak, para kang higante na umiiyak. Ubusin mo na yan at nang mabusog ka. Kung kailangan mo ng tuyong damit, sabihin mo lang ha. Okay lang, sobra-sobra na to. Ano palang pangalan mo? Chanel de la Cruz, pero siya na lang. Ibinaba nito ang mangkok na hawak. Pinahid niyang kamay sa damit. Gio. Gio ang pangalan ko. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Hindi maintindihan ni Shasha pero tila may maliliit na boltahe ng kuryente mula sa palad nito ang tumawid papunta sa kanya. Gaga ka, ang OA mo. Hindi ito pelikula at hindi leading man ang kaharap mo. Umayos ka, Shasha ha. Saway niya sa sarili. Ngumiti ang pulubi. Ang linis at pantay na pantay ang mga ngipin nito. Bigla siyang napasana all. Kinabukasan, maaliwalas ng panahon. Balik siya sa pagtitinda. Kadalasan, mga bandang 4:00 ng madaling araw hanggang 9:00 siya nagtitinda. Pahinga siya sa tanghali dahil ayaw niya sa init. Bumabalik siya mga bandang 4:30 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. Suki niya mga commuters at mga construction workers. Ngayon ay bandang 7:00 na ng gabi. Paubos na ang paninda niya at lagi naman yung sold out. Hi, sexy natin ngayon ah. Bati sa kanya ng isa sa mga suki niya. Wow, ngayon mo lang napansin yan? Balik ka ng balik dito. Anong order mo? Yung dati pa rin ba? Oo, tokwat baboy supreme. Bale, 3 tapos pakibalot na lang siya. Bale, 65 times 3, 195 lahat. Iniabot nito sa kanya ang pera at inasikaso na niya ang order nito. Mula sa hindi kalayuan, ay napansin niyang pulubing tumulong sa kanya kagabi. Napangiti siya. Iba na ang suot nitong damit. Hindi na naka-hoodie, pero mukhang madungis pa rin. Gio! Tawag niya rito. Napalingon ito at ngumiti. Siya! Anito habang papalapit sa kanya. Kumain ka na ba? Tanong niya na makalapit na ito. Tipid lang itong ngumiti. Order na lang ako ng lugaw. Classic mo. May natira pa sa iniabot mo kahapon. Naku, wag na. Bigyan na lang kita ng libre. At saka, saan ka pa ba galing yan? Ilibre mo na lang din ako siya. Sa bogi ka lang nalilibre. Anang customer niya. Pati ito pala ay napansin din na may itsurang pulubing tinulungan niya. Tumigil ka nga, Trevor. Baka may bakante sa inyo dyan sa construction. Ipasok mo nga to. Wala ngayon eh. Pero haya mo. Kapag may bakante pre, sasabihan ko si Shasha. Baling ni Trevor kay Gio. Pagbigay niya ng order nito ay nagpaalam na.
Naiwan sila ni Gio at inabot niya ang lugaw dito. Nilagyan ko na yan ng itlog tsaka chicken bits. Hindi ka pa yata nakakakain eh. Kinuha nito ang mangkok at agad na sumubo. Hindi agad nakasagot at mukhang gutom na gutom. Kumain ako kaninang alas 10. Sumama ako mangolekta ng basura kanina sa plaza. May naipon na rin akong ilang plastic. Binigyan din ako ng 200 noon, taga-munisipyo. Tuwing Biyernes at Lunes daw ay tulungan ko siyang mangolekta ng basura dito. Aabutan niya ako kahit magkano. Sarap nitong lugaw mo kakaiba siya. Magiliw na wika nitong habang kumakain. Mabuti naman kung ganon. Sana makahanap ka rin na medyo malaki ang sahod para makapag-ipon ka at makauwi na sa inyo. Kawawa ka naman eh. Kung gusto mo, kapag wala kang ginagawa at wala akong kasama dito, tulungan mo ko kahit minsan. Pero maligo ka at magpalit ng malinis sa damit. Napatingin ito sa sarili. Parang nahiya naman ito. Sorry, nakikiligo lang din kasi ako sa public CR eh. Minsan sarado, katulad kanina. Hindi ka naman pwedeng makiligo sa bahay kasi baka maintriga tayo. Napansin niyang naubos na nito ang lugaw. Gusto mo pa? Pwede, babayaran ko na lang. Nahihiyang wika nito. Wag na, itago mo na lang yan. Kinuha niya mangkok dito at naglagay siya ulit ng lugaw. Wala nang itlog yan, mahalang itlog eh. Nilagyan na lang niya yon ng spring onion at fried garlic. Okay lang, salamat. Ikaw ba nagtitimpla nito? Oo, minana ko pa sa lola ko ang recipe na to. Noon kasi sa probinsya, mahilig siya magluto nito eh. Palagi akong nanonood sa kanya. Nung mawala mga magulang namin, inaral ko magluto nito. Kailangan kasi namin magtipid eh. Matama nito nakikinig sa kanya. Sorry, wala na palang mga magulang mo. Nasaan palang kapatid mo? Oo, biktima kami ng bagyong Yolanda. Yung kapatid ko nag-aaral sa college. Ako nagpapaaral sa kanya. Kahit man lang isa sa amin, makapagtapos. Ang swerte naman ng kapatid mo sa'yo. Ang bait mo nga ate. Ikaw, wala ka bang balak na bumalik sa pag-aaral? Ano bang pangarap mo? Tipid siyang umiti. Marami. Third year college na ako nung bumagyo eh. Education ang course ko. Gusto ko rin mag-teacher. Kaso dahil wala nang kakayod para sa amin, kailangan ko magtrabaho. May balak naman ako mag-aral ulit kung papalarin eh. Kapag nakatapos si Nicole, saka ako magde-decide kung mag-aaral ako. Pero gusto ko. Napatingin siya kay Gio na nakatitig lang sa kanya. Napakabuti naman ng puso mo. Nagsakripisyo ka para sa kapatid mo. Bihirang ganon. Wala kasing choice eh. Kung wala magsasakripisyo sa amin, hindi kami aahon. Lulubog kami pareho. Ikaw, wala ka bang ibang pangarap? Hindi naman ibig sabihin na nabigo ka nun ay hindi ka nakakayod. Iniwas nito ang tingin. Marami din. Pero ang hirap din kasing mangarap kung hindi mo alam kung anong gusto mo. Pero syempre, hindi naman ako sumusuko. Araw-araw nangangarap ako na isang araw, makakalis din ako dito. Salamat sa mga katulad mong may mabubuting puso. Tumutulong sa kapwa kahit hindi mo kilala. Hindi pa rin pala talaga hopeless ang mundo. Alam mo, Gio, bilog ang mundo. Sa tagal ko nagtitinda dito sa kalsada, sari-saring tao na ang nakakasalamuha ko. May iba dyan, nagpapanggap na pulubi para manloko ng kapwa. May iba naman dyan na kung umasta parang pagmamayari ang mundo. Kung hindi mo sisimulan sa sarili mong kabutihan, wala kang mararating. Hindi pa naman hopeless ang lahat. May pag-asa pa kahit na minsan. Feeling natin ang lupit ng mundo. Bakit bang bilis mo magtiwala sa ibang tao? Katulad ko. Paano pala kung masama ako at pinapunta mo ako sa bahay niyo? Hindi ko nakasalanan yon. Basta ako, mabuti ako sa kapwa ko kahit nasalbahe sila. Kita-kits na lang sa langit. Iyon ang isa sa natutunan ni Shasha sa kanyang mga magulang. Maging mabuti sa kapwa at ibabalik ng Diyos ang kabutihang yon. Hindi tao ang magbabalik ng gantimpala, kundi ang nasa itaas. Kaya ka blessed mabuti ang puso mo. At saka baka mamaya mayaman ka pala tapos nagpapanggap lang. Naghahanap ka ng may mabubuting loob tapos ako mapili mo, di ba? Pero charot lang, imposible naman yon. Nakita niya na ubo si Gio sa sinabi niya. Ginawa mo namang vlog ni Ivan ang buhay dito. Sana totoong sinabi mo. Kaya nga may charot sa dulo, di ba? Imposible naman yon. Kaya ko namang kumayod sa sarili kong dugot pawis, no? Papagamit pa ako sa content ng iba? Huwag na, oy. Hindi na umimik si Gio sa sinabi niya. Tahimik nitong ibinalik sa kanyang mangkok. Hintay na lang kita matapos dito, tapos tutulungan kita magtulak ng kariton mo pa uwi.
Goods yan. Medyo masakit na rin ang likod ko eh. Stay put ka lang dyan at mamaya pauwi na rin ako. Tumabi lang si Gio sa gilid ng may mga dumating na customer, mga driver ng Toda. Hindi niya maiwasang sulyapan ng binata. Malalim ang iniisip nito. Siguro ay namimiss na nito ang pamilya nito. Kung bakit kasi maraming manloloko sa mundo. Galit pa naman siya sa mga sinungaling. Samantala, sinamahan ni Gio si Shasha na magtulak ng kariton nito pa uwi. Lihim lang na sinusulyapan ni Gio si Shasha. Sa 2 araw na magkasunod na nakakausap niya ito, alam niya agad kung anong klaseng tao ito. Sa ilang araw niyang paglilibot sa kalsadang yon, ay napapansin na niya ito. Pero kahapon lang siya naglakas ng loob na kausapin ito. Salamat, Gio. Sabi nito nang maibaba na niya lahat ng mga gamit ito sa loob. May kinuha ito sa bulsa. Ito, 200 pandagdag mo dyan sa pera mo. Agad siyang tumanggi. Nako, wag na. Okay na yung libre mo kanina. Okay na ako. Solve na ako doon. Hindi, tanggapin mo to. Wag na. Sobra-sobra na naitulong mo sa akin. Alam ko na hindi naman ganun kalaki ang tubo mo. Bukas na lang ulit. Libre mo na lang ako ng lugaw supreme mo. Ayaw mo ba talaga nito? Please, okay na. Itago mo na lang yan. Nako, konsensya na siya dahil kahapon ay napilitan siyang tanggapin ang ibinigay nitong 500. Okay, basta kapag nagugutom ka, punta ka lang dun sa pwesto ko ha. Salamat ulit. Wala nga naman, Shasha. Salamat din sa palugaw mo ngayong araw. No problem. Dahil ayaw mo naman tanggapin tong 200. Paano ba yan? Pasok na ako sa loob. Ingat ka sa daan ha. Anito at nagpaalam na sa kanya. Kumaway siya dito at nagpaalam na. Nang tuluyan na nitong may sarang pinto, ay mabilis sa mga kilos niyang umalis doon. Dumiretso siya sa plaza. Mula sa hindi kalayuan ay naroon ang sasakyan niya. Naghihintay ng sekretary niya. Agad siyang pumasok sa loob nang makita niyang wala ng tao sa paligid. Nakangiwi na agad ang mukha ng sekretary, /driver niya. Oh my God, you smell awful. Ikaw ba naman ang magakot na maraming basura kaninang umaga? Hindi ko pa rin nagigets why you have to do this. Marami naman taong pwedeng utusan na gawin to. Bakit ikaw pa talaga? Iyon palagi ang spiel nito sa kanya tuwing papasok siya sa kotse. I always have one answer, Jen. I wanted to see it for myself. Kung sino karapat-dapat na tulungan ng kumpanya. I don't want a charity PR na pang photo op lang. I wanted this to be real. Gusto kong ako mismo ang pipili. I know there are so many people out there na deserving matulungan. Wala lang talagang chance. May iba naman dyan na sa una lang magaling. Gusto kong makita ang determinasyon nila and how they handle the help that will be given to them. This is personal to me. Kaya gusto kong ako mismo gumawa. He is Giovanni Alejandro III, 32-year-old and the young CEO of the Alejandro Group, isang global food manufacturing and restaurant franchise empire. Kilala ang produkto nila at mga restaurant sa kahit saan sulok ng Pilipinas. He was a multi-billionaire. Ngunit sanay siyang mabuhay sa isang simple at low-key na buhay sa kabila ng kanilang yaman. And you think that Lugaw girl will be the best beneficiary? She is. Pero pinag-aaralan ko pa siya. 2 araw pa lang kaming magkakilala. But she left a big impact on me. May substance ang pagkatao niya. Nakikita kong determinasyon sa kanya at pagpupursige. Hindi ko lubos maisip na ang katulad niya namulat sa maraming trahedya ay kayang tignan na positibo ang mundo. Ibang upbringing niya. Siya is someone the world needs. Sana lahat ay katulad niya. Naalala pa niya kung paanong walang pag-aalinlangan na tinulungan siya nito, kung gaano ito ka-straightforward. At sa kabila ng alam niyang konti lang ang kita nito, ay nagawa pa nitong magbigay sa kanya. Kaya siguro blessed ito dahil may mabuti itong puso. She deserved all the good karma coming her way. Parang iba na yan ah. Dahan-dahan lang boss. Baka mamaya mahulog ka sa kanya. Isipin mo, mission lang ang lahat ng to. Isang pagpapanggap ang pagkatao mo, hindi ka totoo. Kumbaga, fictional character ka lang. Kaya dapat alam mo ang limitasyon mo. I know, I just admire her character. I never met someone like her. Lalo na ngayon na parang ang lupit ng mundo. Paalala lang ulit, isang project lang ang lahat ng ito. Bawal ma-fall, bawal ma-attach. Hindi na siya nagsalita.
Noong mag-decide ang board na mag-launch ng CSR or Corporate Social Responsibility Initiative, siya nagsuggest na targetin nila ang mga food vendors na tulungan para umangat. That project was personal to him. Noong nakaraang taon lang niya nalaman na ang late mother niya ay isang sidewalk vendor bago nakilala ang daddy niya. Wala siyang pagkakataon na makilala ang ina dahil namatay ito noong ipinanganak siya. Gusto niyang maintindihan kung anong klaseng buhay ang meron ito noon. He also wanted to experience being treated like a nobody. Sanay siyang tratuhin base sa pera niya. Curious siyang malaman kung may taong tatanggap sa kanya kahit walang yaman o status. That's why he decided to go undercover for 30 days. Maraming tutol sa gusto niya, kahit ang daddy niya dahil delikado. Pero dahil matigas ang ulo niya, ay itinuloy niya pa rin. Nandito na tayo. Paano ba yan, boss? Bukas ulit? Maligo ka ha, ang bantot mo eh. Anang sekretary niya. Thanks, Jen. Bukas ulit. Agahan mo. Kailangan kong tumulong sa kanya sa pagbebenta sa madaling araw. Kailangan kong bumawi sa tulong niya sa akin. Sus, baka namimiss mo lang talaga. Stop that. I'm your boss. Nagpisay nito. Sige na po, boss. Bye na. Good night. At bumaba na siya mula sa sasakyan nito. Habang papasok sa kanyang bahay, ay hindi maalis sa isip niya ang mukha ni Shasha. Mukhang tama si Jen. Parang na-attach na nga yata siya sa babae. Kinabukasan, ay kakabukas pa lang ni Shasha ng kanyang pwesto, ay natanaw na niya ang paparating na si Gio. Malapad na agad ang ngiti nito. Kumaway pa ito sa kanya, mukhang good mood. Lihim naman siya napangiti. Habang papalapit ito, ay napansin niyang hindi ito madungis. Mukhang bagong ligo, pero hindi pa nakapag-ahit. Good morning, Shasha. Bati nito na makalapit. Anong pwede kong may tulong sa'yo? Ang aga mo yata ngayon at nakaligo ka, himala. Bakante kasi yung public CR kanina, walang ganong tao. Inagahan kong gising, nakakaya naman sa'yo na tutulong ako tapos madungis. Isang simpleng puting t-shirt ang suot nito, cargo shorts at nakatsinelas. In fairness, malinis sa mga kuko nito. Kapag nag-ahit ka, mas lalo kang popogi. Hindi niya napigilang compliment dito. Nako, hindi. Okay na ako sa ganito. Tila nahihiyang wika pa nito sa kanya. Hindi niya malis ang tingin dito. Para siyang timang. Hindi pa naman ako busy. Mamaya pa yan kapag mag-uumagahan ng mga construction workers. Maglinis-linis ka na lang muna riyan sa paligid natin. Pakipulot na lang ang mga basura at ilagay mo sa garbage bag. Utos niya rito at tumalimwa naman ang lalaki. Habang nagsiset up siya, ay nililinis naman ito ang paligid. Hindi niya maiwasan na lihim itong pagmasdan. Ngayon lang niya napansin na magandang hubog ng katawan nito. Ngayong malinis din ito, ay napansin niyang magandang kutis ng lalaki. Kahit sa mukha ay parang walang pores. Alam mo, Gio, parang anak mayaman ka. Ang ganda ng kutis mo. Epekto ba yun ng alikabok? Pabirong wika niya. Umiwas ang tingin ng lalaki. Siguro, tamang hilamos lang sa gabi. In fairness kapag nabihisan ka pala, hindi ka talaga mukhang palaboy. Mas mukha kang CEO ng malaking company. Dugtong pa niya. Guni-guni lang niya siguro pero nakita niyang nailang ang lalaki. Naputo lang kanilang usapan nang dumating na mga customers niya. Halos nasa 20 ang mga yon. Mabuti na lang at andyan si Gio. Tinulungan siya nito. Mabilis siyang nasika sa mga customer. Nang makaalis na, ay inalok niya si Gio na kumain. Baka sawa ka na sa lugaw ko. Pwede ka naman bumili ng ibang ulam. Gio, ito $150. Bumili ka ng pagkain mo dun. Umiling ito. Isang lugaw lang, solve na ako. Anito sa kanya. Pero may baon naman ako dito eh. Gusto mo share na lang tayo? 2 tortang talong naman itong dala ko. Inilabas niya ang kanyang baon. Pwede na yan, tsaka dagdagan mo na lang ng lugaw. Sinunod niya ito at binigyan niya ng lugaw supreme. Pinaghatian nila ang tortang talong na niluto niya. Araw-araw ba ganito ang routine mo? Hindi ka ba napapagod? Tanong sa kanya bigla ni Gio. Napapagod, syempre. Wala naman akong choice eh. Kapag nagpahinga ako, malaki mawawala sa akin. Sagot niya sabay subo ng kanin. Wala kang day off? Tila hindi makapaniwala ang tanong nito. Alam mo, Gio, sa mga mahihirap na katulad natin, hindi uso ang day off. Hanggat kaya laban lang.
Pwera na lang kung may bagyo, syempre, talagang need umatras. At 5 taon mo na tong ginagawa. Antibay mo, hindi ka ba nagka-boyfriend? Curious lang ako walang mali siya. Napaka-defensive naman. Baka crush mo ko bawal yon, wala yun sa checklist ko. Dahil sa palaboy ako? Disappointed na ito sa sinabi niya. Baliw, hindi. Ang ibig ko sabihin, kahit sino lalaki pa yan, wala akong panahon. Focus ako sa goals ko. Sa araw-araw na ginagawa ko dito, may sisingit ko pa ba ang love life? At wala naman yan sa katayuan ng tao sa buhay. Minsan, nasa intention yan ng isang tao. Ito kwento ko sa'yo. Yung ex-boyfriend ko, before ako magtinda dito, may kaya sa buhay. Talagang may pera. Nakilala ko siya nung nag-work pa ako sa BPO. Magkatabi kasi kami ng office. First boyfriend ko yun. Siyempre, mahal ko. Pero bakit kayo nag-iwalay? Mahal mo naman pala. Alam mo ba ang dahilan ng breakup namin? Dahil lang sa mahirap ako. Inisip ng pamilya niya na pera lang ang habol ko sa kanya. Kaya ako, allergic ako sa mayayaman. First heartbreak ko yun. Never pumasok sa isip ko na may ganyang klaseng tao pala. Dahil lang mahirap ka, iba na agad ang interpretasyon ng pakipaglapit mo. Simula noon, sinumpa ko na hindi na ako magkaka-boyfriend na mayaman. O kahit dumikit man lang sa kanila. Kaya ko umangat sa sariling sikap, no? Hindi ako manloloko at lalong hindi ako magagamit. Mahabang salaysay niya. Nakita niyang muntik nang mabilaukan si Gio sa huli niyang sinabi. Okay ka lang? Ito tubig. Masyado mo naman dinadamdam ang kwento ko. Natatawang wika niya. Okay lang ako. Allergic ka pala sa mayayaman. Hindi naman. Kapag may chance lang na makipaglapit sa kanila, iniiwasan ko. Pangit kasi ng first experience ko sa kanila At masanay ako sa mahirap. Dead mas sa mga mayayaman na yan. Hindi naman siguro lahat. Malay ko, iisa lang ang namit ko na may pere masama pang ugali. Tumahimik lang ito. Ikaw ba, Gio? Wala ka bang iniwan na girlfriend sa Davao? Baka mamaya niyan kasal ka pala dun tapos tumakas ka lang. Hindi, wala. Mabilis na iling nito. Sa tingin mo ba, sa katauyan ko ngayon, kaya ko makipag-girlfriend? Hindi ko nga kayang pakainin sa sarili ko. At saka mahirap pagmahal ngayon. Mahirap makahanap ng taong totoong intention sa'yo. Bakit? Sinaktan ka rin ba? Mukhang malalim ang hugot Matagal ito bago nakapagsalita. Dati. Pero nalaman ko na, ginamit lang niya ako. Huwag na natin pag-usapan yun. Ayokong isipin na nagawa akong lokohin sa kabila ng maayos na intention ko sa kanya. Halatang umiiwas ito. Nakita ni Shasha iyon sa mga mata nito. Doon niya na-realize na napaka-genuine pala ni Gio. Ilang ulit na ba itong niloko? Ibig sabihin, madali nitong magtiwala. Alam mo, hindi naman lahat masamang tao. Makakakita rin tayo ng para sa atin. Huwag lang tayong tumigil maging mabuting tao. Tumingin ito sa kanya. May kislap sa mga mata nito. Sana nga, mahanap na natin ang para sa atin. Hindi maintindihan ni Shasha ang sarili. Bumilis ang tibok ng puso niya. Wala namang espesyal sa sinabi ni Gio. Tama naman ito. Pero bakit iba ang mga titig nito? Parang tagos sa kaluluwa niya. Parang may ibig sabihin. Pero hindi niya mahanap kung ano ang gusto nitong iparating. Sa pagdaan ng mga araw, ay mas lalong naging malapit sina Gio at Shasha sa isa't isa. Halos araw-araw ay nasa lugawan si Gio at tumutulong kay Shasha. Sa bawat araw na yon, ay mas lalo nakikita ni Gio kung anong klaseng tao si Shasha. Masipag at puno ng pangarap. Walang araw na hindi nagkukwento si Shasha ng mga pangarap nito para sa sarili at sa kapatid. Samantala ng umagang yon ay maaga pa si Gio. Excited siyang pumunta sa lugawan ng dalaga. Ngunit pagdating niya doon, laking gulat niya na makitang wala pa ito. Anong oras na? Bakit wala yata si Shasha? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Naghintay siya ng ilang minuto doon. Pero mag-aalas 5 na ay wala pa rin ito. May dumating ng customer. Wala bang iluto ngayon? Himala yata, absent si Shasha. Hindi ko rin alam Akala ko na-late lang pero wala pa rin siya. Nangyari na ba to na hindi dumating si Shasha? Tanong niya sa lalaki. Bukod sa kapag malakas ang ulan at may bagyo, walang palya yun si Shasha. Nandito talaga yun, maliban na lang siguro kung nagkasakit. Sagot ng lalaki. Nagkasakit? Aniya sa sarili. Bigla siya nagpanik. Mukhang okay naman kahapon ng dalaga, medyo inuubo lang.
Pero ang sabi nito ay okay naman ang katawan nito. Baka nga nagkasakit siya. Pupuntahan ko muna siya sa bahay nila. Mabilis sa mga kilos niyan tinungo ang tinutuluyan ni Shasha. Nasa pinto pa lang siya ay nakita na niya ang kapatid nito. Nakasuot ng uniform. Ito siguro si Nicole. Medyo hawig ni Shasha. Hi, nandiyan bang ate mo? Bati niya dito. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Sino ka? Kaibigan niya ako. Gio pala. Ako yung assistant niya minsan sa lugawan. Nagtataka lang ako bakit wala siya ngayong araw. Nakatingin lang sa kanya si Nicole. Ikaw? Assistant sa lugawan? Sa kutis mo pa lang mukhang mas may pera ka pa sa amin eh. Hindi nagkataon lang na nakaligo ako. Depensa niya pero sinuri pa rin siya ni Nicole. Parang pamilyar ka. Saan nga ba kita nakita? Kinabahan siya. Baka mamukhan siya nito dahil lumabas na rin siya sa iilang magazine at mga TV shows. Pero naniniwala siya na iba naman ang aura niya kapag nagkaayos na siya. Baka kamukha lang. May sakit bang ate mo? Bakit hindi yata siya nagtinda ngayon? Naputol ito sa pag-iisip. Ay, oo, may sakit ang ate. Nagising na yan kanina naganda na para umalis. Pero bumagsak, hindi kinaya ng katawan niya. Masama talagang pakiramdam. Sabi ko nga, magpahinga na muna. Nagdadalawang isip niyang tanong. Nag-aalala siya para kay Shasha. Hindi niya alam pero bigla siya na-bother na may sakit ito. Teka, kakausapin ko muna ang ate. Baka mamaya ayaw niya pala ng bisita. Pumasok si Nicole sa loob. Pagbalik ay nakasunod na si Shasha rito. Magulo ang buhok at nakapantulog na. Mukhang masama talaga ang pakiramdam nito. Sorry Gio, pero sobrang sakit talaga ng ulo ko. Nagising ako kanina na ganito na Sayang benta ko ngayong araw. Sige na ate, mauna na ako ha. Kuya, mauna na ako. Nagpaalam na si Nicole at naiwan silang dalawa ni Shasha. Huwag mo nang isipin yung benta. Uminom ka ba ng gamot? Kumain ka na ba? Ano bang kailangan mo? Prutas? Vitamins? Natataranta niyang wika. Hindi siya sanay na makitang ganoon si Shasha. Napangiti ito, umiling. Over ka naman, okay lang ako. Lagnat lang to, bukas okay na ako. Magpa-check up ka na lang kaya, baka dengue na yan, uso pa naman yun ngayon. Saan naman ako kukuha ng pera? May iniinom na akong gamot, okay lang ako. Huwag kang ang OA dyan, hindi pa ako mamamatay. Ikaw, kumain ka na ba? Namiss mo naman agad ang lugaw ko. I missed you. Gusto niya sabihin pero pinigilan niya ang sarili. Hindi naman, pero nag-aalala ako sa'yo. Hinahanap ka na rin ng mga customers mo. Relax lang sila kamo. Babalik ako bukas. Magpapalakas lang ako. Bukas? Kapag hindi pa kaya ng katawan mo, huwag mong pilitin. Baka mas lalong lumala. Hindi nagsalita si Shasha. Tinitigan lang siya nito. Over ang concern mo sa akin Parang iba na yan. Maya-maya ay biro nito sa kanya. Napakamot siya sa kanyang ulo. Ang iniisip ko lang naman ay ikaw. Magkaibigan tayo. Natural lang na maging concern. Okay, sabi mo Bukas na lang ulit, kapag hindi na masama ang pakiramdam ko. Tumangulan si Gio. Sige, magpagaling ka ha. Kung may pera lang sana ako, bibilang kita ng prutas. Huwag na, sige na, bukas na lang ulit. Magpapalakas lang ako. Ikaw na lang magsabi doon sa mga customers natin na may sakit ako ha. Akong bahala. Magpagaling ka ha. Uminom ka na maraming tubig at huwag kalimutan ng gamot. Bahagyang umiti si Shasha. Yes, sir. Nagpaalam na siya ulit dito. Pero hindi mawala sa isip niya si Shasha at ang ngiti nito. Sa kabila ng nararamdaman nito, ay nakita niyang pinipilit itong magpakatatag. Nahabag ang puso niya para sa dalaga. In no time, Shasha. Makakamit mo rin ang mga pangarap mo. Hindi mo na pagdadaanan ng lahat ng ito. Wika niya sa sarili habang paalis sa bahay nito. Kinapa niya ang sariling damdamin. Hindi niya alam kung dala pa rin yun ang project ng kumpanya nila o personal choice na niya. Dahil sa pagdaan ng araw, nag-iiba na ang nararamdaman niya para dito. Sa kabilang banda naman, si Shasha ay nagising. Mga bandang hapon na. Medyo okay na ang pakiramdam niya. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Humihilab ang tiyan niya dala ng gutom. Habang palabas ng kwarto, ay may napansin siyang maliit na basket na may lamang prutas. Nangunot ang noong nilapitan niya yon. May laman yung mangga, orange at iilang mansanas.
Kanino galing to? Pagangat niya ng basket ay may nakita siya nahulog na papel. Ingatan mong kalusugan mo. Hintayin kita bukas kapag malakas ka na. Basa niya sa mensahe na nakasulat sa papel. Gio, talaga nag-effort ka pa. Wala ka nang pera. Pero hindi niya naitago ang kilig na nararamdaman. Kaninang umaga ay kitang-kita niya ang pag-alala sa mga mata nito. Kulang na lang ay yakapin siya ng lalaki. Sa pagdaan nga naman ng mga araw ay mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Parang kulang na ang araw niya kapag hindi niya nakikita si Gio. Pero syempre, hindi to pwede. May mga goals ka sa buhay mo, Shasha, at alam mong off-limits si Gio. Hindi dahil palaboy siya at mahirap pero alam mong marami pa siyang kailangang ayusin sa buhay niya. At ikaw din, Shasha. Huwag mo lagyan ng kulay yan lahat. Hindi ka crayons. Kastigo niya sa sarili. Dinala niya ang mga prutas sa kusina. Kumain siya at bigla na lang natulala. Kahit saan ay nakikita niya mukha ni Gio. Ano ba? Malala yata ang lagnat ko. Nagpapanik niyang wika. Kahit sa pinggan ay may nakangiting mukha ni Gio. Baka nababaliw na ako. Binilisan niya ang pagkain at agad na bumalik sa kwarto. Baka kulang pa siya sa tulog. Pero kahit sa pagpikit, mukha pa rin ni Gio ang nakikita niya. Nababaliw na siguro siya. Kinabukasan ay maayos na ang pakiramdam ni Shasha. Nagpasya siya magtinda na ng lugaw. Maaga siya naghanda. Papalabas pa lang siya ng bahay ay nakita na niya agad si Gio, nakatambay na doon. Oh, ba't nandito ka na? Ang aga pa. Naisip ko matigas ang ulo mo. Kahit na medyo masama pang pakiramdam mo, kapag kaya mo na, talaga magtitinda ka. Inabangan na lang kita dito para may kasama ka magtulak ng kariton. Sabi nitong tumabi sa kanya at tinulungan siyang ayusin ang mga gamit niya. Pagkatapos ay nauna na itong nagtulak. Sumunod na lamang siya dito. Salamat sa prutas na ibinigay mo ha. Sana tinipid mo na lang ang pera mo. Sus, kulang pa nga yun sa lahat ng tulong mo sa akin eh. Pabayaan mo na ako. Kahit sa ganung paraan ay makabawi man lang ako sa'yo. Anito sa kanya. Napatingin siya kay Gio. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit parang iba na ang tingin niya dito ngayon? Hindi naman siya ganoon dati. Tinutulungan mo rin naman ako minsan ah. Ikaw ang unang tao na nagtiwala sa akin, Shasha. Kaya malaking utang na loob ko sa'yo. Nagduda ka man sa akin pero nagtiwala ka pa rin. Hindi ka tumingin sa katayuan ko sa buhay. Bihira yun. Nakikita niyang kislap sa mga mata nito. Sus, wag na nga tayong magdrama. Grind na tayo ulit. Kailangan ko makabawi dahil walang benta kahapon. Narating nila ang pwesto niya. Agad silang nag-set up doon. Sakto rin pagdating nila, may mga iilan ang naghihintay sa kanila. Hanggang sa mga taga-construction ay dumating na rin para mag-almusal. Namiss ka namin siya, wala ka kahapon. Anang isang trabahante. Namiss niyo bang beauty ko? Pasensya na, masama ang timpla ko kahapon eh. Wika niya sa mga ito. Yun nga sabi ng tisoy mo jowa, may sakit ka daw. Alagaan mo kasi pre, para hindi na magkasakit ang mutya ng lugawan. Muntik na siyang masamid sa sinabi nito. Hindi ko jowa si Gio, kaibigan ko lang yan. Oo nga, boss ko to, hindi kami magjowa. Maagap naman na segunda ni Gio. Sus, deny pa kayo. Yung mga tingin ni Tisoy sa'yo, kakaiba eh. Tsaka ikaw rin naman, kung mag-usap kayong dalawa, parang kayo lang ang tao sa mundo. Inasar pa sila ng mga customers niya. Nakita niya sa tabi si Gio, tahimik lang habang nagsiserve. Tagasan ka ba kasi pre? Parang bago ka lang yata dito. Mas mukha kang artista kaysa sa palaboy. Tanong ng isa pang customer. Hindi naman yun ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoon na comment kay Gio. Kahit si Nicole, ganoon din ang comment. Mukhang yayamanin daw si Gio. Taga Davao ako pre. Maganda na sigurong hangin doon kaya mukha akong artista. Pabiro na wika ni Gio. Huwag niyo nang asarin yan si Gio. Kung alam niyo lang ang kwento niya. Sabi ko naman sa inyo, kapag may bakante kayo, ipasok niyo yan para makauwi na sa kanila. Di kapag nakauwi yan, mamimiss mo siya. Tawanan ulit ang mga ito. Napatingin si Gio sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Para siyang timang na biglangan nalungkot sa ideyang uuwi na ito. Paano na siya kung wala si Gio? Ilang taon ka na buhay na wala siya? Saway niya sa sarili. Hi, Shasha. Napalingon si Shasha na marinig ang isang pamilyar na tinig mula sa likuran niya.
Sir Ismael! Long time no see ah. Bakit ngayon ka lang? Si Ismael ay ang dati niyang suki na teacher. Nagtuturo ito sa high school malapit sa pwesto niya. Madalas din itong magpalipad hangin sa kanya. Nagkasakit ako. Nag-leave ako ng ilang buwan. Kumusta ka na? Namiss ko lugaw mo ah. Nakangiting wika ni Ismael. Okay naman. Ikaw, kumusta ka? Anong sakit ba? Okay ka na ba ngayon? May infection lang ako sa dugo. Pero okay na. Clear na ako. Pinayagan na ako ng doktor na magtrabaho ulit. Naku, buti naman kung ganun, sir. Order ka ba? Oo, yung usual order ko. Yung may chicharon beets. Same lang price lang ba? Para sa'yo, may discount piso. Nakangiting biro niya habang nagsiserve. Nakarinig sila ng tikhim mula sa likuran. Iyan na, dumating ng original love team ni Shasha. Hi, good morning sir. Bati ng mga construction workers kay Ismael. Good morning din po sa inyo. Nakangiting wika pa ni Ismael. Ito na yung order mo sir, enjoy po, sabi niya. Oo naman, basta lugaw mo sigurado yan. Anito pagkatapos magbayad sa kanya. Nagpaalam na ito agad at kumaway pa sa kanya. Crush mo? Ay palaka! Nagulat siya na magsalita si Gio sa likuran niya. Nanggugulat ka naman. Eh di crush mo nga, lutang ka eh. Yun palang original love team mo, bagay kayo. Nakangiti ito pero mukhang masama ang loob. Bakit parang masama ang loob mo? Ako? Hindi ah. Yun pala mga type mo. Ayos. Nagtaka siya sa biglang ikinikilos ito. Nagsiselos ba ito? Pero bakit? Sa buong umagang yon, mukhang bad trip si Gio. First time itong hindi masyadong nagsalita. Kinagabihan, kahit si Gio ay hindi maintindihan ang nararamdaman. Bakit parang hindi magandang pakiramdam niya na makita si Ismael at si Shasha na magkausap kanina? Iba ang tingin na ng mga ito at hindi niya yun gusto. May mission ka lang dito, Gio. Dapat hiwalay ang personal na buhay mo sa trabaho mo. Nasaan ang prinsipyo mo? Saway niya sa sarili. Kanina ka pantahimik, malalim yatang iniisip mo? Wika ni Shasha. Napatingin siya dito na katabi niya nagtutulak ng kariton. Wala, naisip ko lang ang pamilya ko sa probinsya. Pagsisinungaling niya. Pero ang totoo, naguguluhan na siya sa nararamdaman niya. Pasasan ba't makakahanap ka rin ng trabaho dito? Makapag-iipon at makakauwi na sa inyo. Alam ko nahihirapan ka na. Sakto lang naman. Na-homesick lang siguro ako. Sad niya at baliwalang napatingin siya dito. Nagtama ang mga mata nila. Naramdaman niyang dahan-dahang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong tila mahika sa mga titig ni Shasha na parang nagpapatigil sa ikot ng mundo. Tila ganoon din ang nararamdaman ni Shasha. Naramdaman niyang bumagal ang pagtulak nila ng kariton. Unang nakabawi ang dalaga. Alam mo, bilisan natin at malalim ng gabi. Kailangan nating magpahinga pareho. Siya. Tawag niya dito. Bigla siya na guilty sa sitwasyon nila. Alam niya nagtatago siya ng totoong pagkatao niya kay Shasha. What if, sabihin na niya dito ang totoo? Natouch ka na talaga, Gio. Handa ka na magsabi sa kanya kung sino ka. Hiyaw ng isip niya. Bakit? May sasabihin sana ako. Pero sana huwag kang magagalit. Kung may nararamdaman na siya sa dalaga, ay kailangan na niya magsabi ng totoo dito. Hindi siya pwedeng magtapat ang nararamdaman dito na may tinatago siya. Ano na naman yan? Huwag mo sabihin na mangungutang ka sa akin ng pamasahe. Medyo dehado tayo dyan. Napansin niyang natense ang dalaga. Hindi ako. Hold up to! Huwag kayo kumilos! Sigaw ng isang lalaki mula sa isang tumigil na motor sa tapat nila. Diyos ko! Sigaw ni Shasha. Nauna siya nakabawi. Nakita niyang tinutukan nito ng baril si Shasha at hinablot ang sling bag na dala ng dalaga. Gago ko ah! Sigaw niya at naging mabilis ang pangyayari. Nakuha nito ang bag ng dalaga. Nakita niyang ipuputok nito ang baril. Pero bago mangyari yon, ay hinarang niya ang katawan kay Shasha. Alam niyang tatamaan ito. Nakarinig siya ng putok at pagtama ng mahapding bagay sa kanyang balikat. Gio! Sigaw ni Shasha. Saklolo! Habang natataranta si Shasha, ay tumalili sa mga hold-upper. May tama ka ng baril, Gio! Nanginginig ang katawan ni Shasha na nakayakap sa kanya. I'm okay. Nasaktan ka ba?
Paano na yung benta natin? Nakuha nila. Nakangiwing wika niya. Baliw ka ba? Ikaw na baril, huwag mo nang isipin yun. Umiiyak nitong wika. Napangiti siya kahit naramdaman niya ang sakit. Nakita niyang concern nito sa kanya. Concern ka sa akin. Tumigil ka nga! Saklolo! Sigaw pa ni Shasha at naramdaman niyang may mga taong papalapit sa kanila. Crush mo ko. Concern ka sa akin. Puro kakalukuhan. Umiiyak pa nitong wika. May mga miro na sa paligid. May tumawag na ng ambulansya. Naramdaman niyang nanunuot ng hapdi sa kanyang balikat. Parang bigla ay inaantok siya. I want to sleep. Saad niya. Please, tulungan niyo kami. Palaho pa nito ng iyak. Niyakap siya ni Shasha. Huwag mo kong iwan, hindi ko kaya. Mahal na yata kita. Iyon ang huling narinig niya bago siya nawala ng malay. Samantala, ay dinala na sa ospital si Gio. Abot-abot ang kaba ni Shasha. May tama sa balikat ng lalaki. Dinala ito agad sa emergency room. Nanginginig siya habang naghihintay sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas ang doktor. Agad siyang kinausap. Stable na siya, miss. Pero kailangan niya maoperahan agad sa balikat dahil sa nakabaon na bala. Gawin niyo lahat, Dok. Basta po makaligtas lang siya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng perang pambayad sa ospital. Pero bahala na. Kailangan lang ay makaligtas si Gio. Ano nga ulit ang pangalan ng pasyente? Gio po, Dok. Hindi lang ako sigurado sa buong pangalan niya dahil bagong magkakilala lang po kami. Really? So, hindi mo talaga kaano-ano ang lalaki? Hindi po, magkaibigan po kami. Tumangot-tango lang ito. We need this immediate family, miss. Kung may kontak ka sa kanila, sabi mo agad sa amin. Opo, Dok. Kahit hindi naman niya talaga alam kung paano makokontak ang pamilya ni Gio. Pero hindi niya ito pwedeng pabayaan. Kahit bago pa lang sila magkakilala, ay may malaking puwang na ito sa puso niya. Hindi niya kayang makita na nahihirapan ito. At ang balang yon ay hindi naman dapat para dito. Para sa kanya dapat ang bala na yon. Sa alaalang yon ay napaiyak na naman siya. Napaka-selfless mo, Gio. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kahit mangutang pa ako gagawin ko para lang maging maayos ka. Pinahid niya mga luha niya. Kailangan niya maging matatag para dito. Excuse me, miss. Ikaw ba nagdala kay Sir Gio dito sa ospital? Napaangat siya ng tingin na marinig ang boses ng babae. Sino po sila? Ako ang sekretary ni Sir Gio. Kumusta na siya? Ano lagay niya? Sekretary? Sir Gio? Baka po nagkakamali po kayo. Baka ibang Gio pong hinahanap niyo. Bumuntong hininga ang babae. Alam kong hindi ito ang tamang panahon para sa lahat. Hindi magugustuhan ni Sir Gio ang grand reveal. But he's not what you think. May kinuha ito sa bulsa. Cellphone ito yon at may pinakita sa kanya. Giovanni Alejandro III, CEO. Mukha ni Gio ang nasa larawan. Nakangiti ito, malinis tignan. Walang balbas at bigote. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig na mag-sink in sa kanya kung ano ang gustong sabihin ng babae. Anong ibig sabihin nito? He was on a mission to look for a beneficiary for the company's new project. Nagpapanggap siyang palaboy para maghanap ng totoong matutulungan. He saw you as a target. Nagustuhan ka niya. And you were under his radar for days. Kaya siya pabalik-balik sa'yo. Gusto ka niya maging beneficiary para tulungan na bigyan ng puhunan. Parang walang marinig si Shasha sa paliwanag ng babae. Si Gio, CEO at siya'y parte lamang ng proyekto na ginagawa nito. Lahat ay isang pagpapanggap lamang. Lahat ng kwento nito ay hindi totoo. Gusto ko malaman kung kumusta na siya. Baka dumating na dito ang daddy niya at ilipat siya sa mas malaking ospital. Okay na siya, pero kailangan niyang operahan. At oo, mas okay kung madadala siya sa mas malaking ospital. Parang hindi pa nag-sink in sa kanya lahat. Pakiramdam niya ay nabudol siya. Ang lahat ng ipinakita niya sa akin ay parte lang ng pagpapanggap niya. Hindi niya yun matanggap. Dahil kanina habang sugatan nito at nasa bisig niya, isa lang ang narealize si Shasha. May nararamdaman na siya para sa lalaki.
She cared for him a lot. At nung sabihin niya na hindi niya ito kayang mawala dahil mahal niya ito, she meant it. Paano mo nalaman pa lang nangyari kay Gio at nandito kami? Kanina pa ako naghihintay sa kanya sa plaza. Hatid sundo ko si Sir Gio. Ilang oras na siyang late. Napilitan akong puntahan siya sa malapit sa pwesto niyo. Nakita ko na nagkagulo. Nakaalis ng ambulance at nandoon pa nagkalat mong kariton. Sumunod ako pagkatapos ko mag-report sa daddy niya. Papunta sila dito. Kung ganon, hindi na pala ako kailangan dito. Pwede na ba akong umuwi? Kailangan ko rin kasing asikasuhin ang mga naiwan ko doon. Tumango ang babae. Jen pala. Kapag kailangan mo ng tulong, siya, tumawag ka lang dito. Anito sabay abot ng calling card. Tila may bumara sa kanya lalamunan. Salamat, mauna na ako. At mabilis siyang tumalikod at muling pinakawala ng mga luha. Pakiramdam niya talaga ay naloko siya. Alam niyang maayos ang intensyon ni Gio, pero bakit pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya? Dahil siguro, umasa siya na pantay lang sila. Pero visit naman, CEO ito. Kilala niya ang kumpanyang yun. Alam niya sobrang yaman ang may-ari niyon. At si Gio, isa sa tagapagmana ng kumpanya. Ano ang laban niya doon? Isa lang naman siyang hamak na lugaw vendor. Buisit kasi. Bakit kailangan pa magkaroon ako ng feeling sa kanya? Naiinis niyang wika habang pinapahid ng luha. Nagabang si Shasha ng taxi, pero na-realize niyang wala pala siyang pamasahe. Nag-decide na lang siya maglakad pa uwi. At doon niya mas lalong na-realize kung gaano kalaki ang agwat nila sa buhay. Isa lang siyang parte ng proyekto ng mga ito at ang lahat ng ipinakita nito ay hindi totoo. Pero bakit mo pa sinalo ang bala na para sa akin? Aniya sa sarili na parang baliw. Alam mo Shasha, huwag ka nang umasa. Baka instinct niya talaga yun na protektahan ka. Dahil imposible na totoo nararamdaman niya sa'yo. Project ka nga lang, di ba? Project! Anang isang bahagi ng isip niya. Iisipin na lang niyang isang magandang panaginip si Gio at kailangan na niyang magising at harapin ang realidad. Kinabukasan ay nagising si Gio na may kirot sa kanyang balikat. Pagmulat niya ay mukha agad ng daddy niya ang nabungaran niya. Dad? Nilingon niya ang paligid. May isang mukha siyang hinahanap. Kung hinahanap mo si Shasha, she's not here, sir. Umalis na siya kahapon pa. Si Jen ang sumagot na sumulpot mula sa kung saan. Is she okay? Nakuha ng mga hold-upper ang sling bag niya. May laman na pera yon. Saan niya? At hinarang mo sarili mo to save her. Are you nuts? Nababalo ka na ba, Giovanni? Tinig yun ng kanyang ama. Nakita niyang galit ang mukha nito. This whole idea is insane. Ang magpapanggap na palaboy. Sinakyan ko ang trip mo dahil ipinangako mo sa akin na mag-iingat ka. And look at what happened. Muntik ka pang mapahamak. I'm fine, Dad. Wala namang masama nangyari sa akin. Gagaling din ako. Paano kung meron nangyari masama sa'yo? Anong gagawin mo? I decided to stop the CSR. Hindi na itutuloy ang project na to. Ayaw ko na makompromise ulit ang buhay mo. But Dad, at least man lang ay tulungan natin si Shasha. She's genuine. Masipag, may determinasyon na makaahon sa hirap. At marami siyang pangarap. I really wanted to help her. I don't think so, Gio. You wanted to help her because you like her. Walang taong tanga na ibubuwis ang buhay para lang sa babaeng gusto niyang tulungan. Natahimik si Gio sa sinabi ng ama. Pero totoo ang sinabi nito. Gusto niya si Shasha at ang makita niya na babarilin nito, ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ito pwedeng masaktan. Mabuti ang puso ni Shasha. Mas kailangan ito ng mundo kaysa sa kanya. Dashino, ang totoong pagkatao ko. Si Jen ang binalingan niya marahan tumango. I told her. She was puzzled parang hindi makapaniwala sa mga sinabi ko. Nanghina siya. Galit ba siya? Naalala pa niyan sinabi ni Shasha noon na galit ito sa sinungaling. Hindi ako sigurado kung galit siya. Pero nakita kong disappointment sa mukha niya. Pagkatapos kong sabihin sa kanya kung sino ka, nagpaalam na siyang umuwi. Hindi na yun mahalaga, Gio. Ang mahalaga ay ligtas ka. Sapat na yung ipinain mo sarili mo para makaligtas siya. Anang ama niya. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko, Dad. Mahalaga si Shasha sa akin.
Sa loob lang ng ilang araw na nakilala ko siya, doon ko lang naramdaman kung paano tanggapin kung sino at ano ako. Walang impluensya ng pera at kung anong posisyon sa buhay. I was humbled by that experience. Nakilala niya ako bilang walang-wala ako. Pero tinanggap niya ako. Hindi niya ako hinusgahan. Emosyonal niyang wika. Hindi nakapagsalita ang daddy niya kaya nagpatuloy siya. While I was on the street, I remembered Mama. Alam ko na doon siya nagsimula at doon mo rin siya nakilala. Mas na-appreciate kong bawat tao nakilala ko. So please understand me. Buong buhay ko, ang respeto na nakukuha ko ay dahil sa pera na meron ako. Sana huwag mong ipagkait sa akin na maranasan na tanggapin ako kahit na wala ang yaman mo. But who is the real you, Gio? Yan ang tanong ko sa'yo. Tinanggap ka niya sa personalidad na binuo mo sa kanya. Pero hindi ikaw yon. It was ironic na naghahanap ka ng pagtanggap pero ikaw mismo nagpapanggap. Get your senses straight. Buo ng desisyon ko. We will drop the CSR. Babalik ka sa trabaho mo pagkatapos mo magpagaling. Natameme siya sa sinabi nito. Umalis ang kanyang ama at naiwan sila ni Jen doon. Napailing na lang din ang dalaga. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang ma-attach, huwag kang ma-fall. Matigas ang ulo mo, yan tuloy. Nagka-problema ka ngayon. Stop that. Huwag mo nang dagdagan. I need a rest. Saway niya dito. Please check her, Jen. Puntahan mo siya. I will give you the address. Magbigay ka ng kahit magkano. She needs money. Puhunan niya nakuha ng hold-upper. Ay, buhay. Kapag tinamaan ka nga naman ni Cupido, lahat gagawin para sa taong minamahal. Okay, boss. Pupuntahan ko siya ngayon din. Hindi na siya nagsalita at ipinikit na lang niya ang kanyang mata. Kapag gumaling na siya, ay kakausapin niya si Shasha. Magpapaliwanag siya. Siguro naman ay maiintindihan siya ng dalaga kung bakit ginawa niya lahat ng iyon. Wala siya masamang intensyon. Nahulog lang din siya dito. At siguro naman ay walang mali doon. Sa kabilang banda, nasa bahay niya si Shasha. Buong araw siyang walang ganang magtinda. Kahit gustong-gusto niya para mabawi ang nawala sa kanya ay matamlay siya. Pasensya na, Nixa, tinatamad talaga ako ngayon. Anya sa kapatid na nagbibihis ng uniform. Magpahinga ka muna, ate. Alam ko naman na traumatic yung na-experience mo. Huwag na munang pilitin. May konting pera pa naman tayo. May allowance pa naman ako. Promise, babawi ako bukas. Pero ang totoo ay hindi naman siya matamlay dahil na-hold up siya. Naiisip niya si Gio. Namimiss niya ito. Pero nahihiya siya. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang nito na nabaril ito dahil sa kanya? Nakarinig sila ng katok mula sa labas. Agad ang pinagbuksan yon ni Nicola. Ate, may bisita ka. Tawag ng kapatid niya. Bigla siya napabalikwas ng bangon at umaasang si Gio yon. Pero alam niyang imposible. Jen, anong ginagawa mo dito? Ang sekretary ni Gio ang dumating. Hi, Shasha. Pinapunta ako ni Sir Gio dito para iabot to sa'yo. May sobre itong iniabot sa kanya. Hindi niya agad tinanggap yon. Para saan yan? Pampuhunan mo daw dahil alam niya nakuha ang pampuhunan at benta mo kagabi. Hindi alam ni Shasha kung ano ba dapat ang maramdaman. Parang ipinapamukha sa kanya kung ano nga bang katayuan ni Gio sa buhay. Kay bilis itong maglabas ng pera. Huwag na, okay na kamo. Ako nga nahihiya dahil kung hindi dahil sa akin, hindi siya mababaril. Tanggapin mo na, pandagdag na rin yan sa gastusin niyo dito. Sorry, hindi ako tumatanggap ng awa. Alam ko malinis ang intensyon niyo pero okay na ako. Pakisabi na lang salamat. Hindi ako komportableng tumanggap ng perang hindi ko pinagtrabahuhan. Thank you, Jen. At umalis na rin ito. Diretso siya sa kanyang kwarto. Bakit nga ba nasasaktan siya? Isinubsob niya ang sarili sa una na tumiyak. Bakit kasi hindi mo sabihin sa akin kung anong nararamdaman mo? Tinig yon ni Nicola. Nasasaktan ako dahil kung kailan ko na-realize na mahal ko siya. Doon ko pa malalaman kung sino siya. Oh, ano naman ngayon? Hintayin mo na magpaliwanag siya sa'yo. Mag-usap kayo na maayos. Pakinggan mo siya. E paano kung hindi na siya bumalik? Minsan, no closure is a closure. Kapag hindi na bumalik, i-let go mo na. Kung wala kang matanggap na paliwanag, tanggapin mo ng maluwag sa puso mo. Hindi lahat pabor para sa atin. Pero kung may pagkakataon, huwag mong palampasin. Deserve mo maging masaya, ate, dahil mabait ka.
Sa ngayon, sariling kaligayahan mo naman ang isipin mo. Nandito lang ako, nakasuporta sa'yo. Natouch siya sa sinabi ng kanyang kapatid. Bumangon siya at niyakap ito. Salamat, Nix. Pagpasensyahan mo na ang ate ha. Minsan lang ma-inlove sa mga mayayaman pa. Hindi mo naman alam, lapitin ka talaga ng mayayaman. Siguro ang takot na nararamdaman niya ay dahil lang din sa past experience niya. Pero sakaling bumalik nga si Gio, ay papakinggan niya ito. Bibigyan niya ng chance dahil wala naman itong ginawang masama sa kanya. Pero ilang linggo na lumipas, nakabalik na siya sa lugawan. Kahit anino ni Gio ay hindi niya nakita. Wala na siya naging balita dito. Sinubukan niyang puntahan sa ospital sa kadesperadahan niya, pero wala na doon ang lalaki. Hanggang sa tinanggap niyang, parte nga lang talaga siya ng proyekto nito. Siya! Tawag sa kanya ni Trevor mula sa hindi kalayuan, humahangos ito. Oh, bakit parang hinahabol ka ng multo dyan? Napatingin siya sa hawak nitong dyaryo. Ay, may nakita kong dyaryo. Baka nagkamali lang ako. Pero ito di ba yung palaboy na kasama mo dito dati? Ipinakita nito sa kanya na sa business section ng dyaryo, mukha ni Gio. Si Gio nga. Mahinang usal niya. Potek na yan. Mayaman pala lintik. Anong ginagawa niya dito dati? Bakit siya palaboy? Kahit tag-ahit siya siya talaga to kung hindi ako nagkakamali. Uwi ka pa ni Trevor. Muli siya napasulyap sa dyaryo. Ano sabi sa balita, Trev? Patingin? Iniabot ito sa kanya newspaper. Muntik na niya mabitawan ng dyaryo na makita kung anong nakasulat doon. Young CEO of Alejandro Group and longtime girlfriend plans to marry at the end of the year. Ibinalik niya kay Trevor ang dyaryo. Nanginginig siya. Trev, pakibantayin saglit yung lugawan. Magsi-CR lang ako. Parang tumigil ang mundo niya. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kaya pala hindi na bumalik. Ikakasal na pala. Ang sakit palang umasa. Sobrang sakit. Umiyak siya sa loob ng cubicle ng public CR. Hindi niya alintana ang mapanghing CR. Todo iyak siya. Naninikip ang kanyang dibdib sa katotohanang. Isinampal na naman sa kanya. Hindi nga totoo yung mga romance novel. Bihira lang talagang magkatuluyan ng mayaman at mahirap. Anya sa sarili. Pilit niyang kinakalman sarili na lumabas siya. Naghilamos pa siya para hindi mahalatang umiyak siya. Bumalik siya sa kanyang kariton. Hindi pwedeng tumigil ang buhay, Shasha. Tuloy lang ang laban. Pilit niyang pagpapakalma sa sarili. Ang hirap maging mahirap. Kahit broken-hearted, kailangang kumayod. Hello, order po ng Lugaw Supreme. Take out lang po. Napatingin siya sa lalaking nasa harap niya. Nakangiting mukha ni Ismael ang bumungad sa kanya. Ha? Sorry, lutang lang ako. Hindi kita napansin. Sus, ganyan talaga kapag BH. Sino bang siraulo na lang na nakit sa'yo? BH? Ano yun? Broken-hearted. Namumula pa ang mga mata mo. Umiyak ka? Hindi napuwing siguro ako. Ano nga ulit yung order mo? Alam mo, Shasha, hindi masamang umiyak sa harap ko. Kung may nanakit man sa'yo, walang kwenta siyang tao. Sad pa ni Ismael. Napatingin siya sa mukha nito. Bakit hindi na lang itong minahal niya? Matagal na itong nagpapalipad hangin sa kanya. Wala, okay lang ako. Kung ako yan, hindi kita sasaktan. Malumanay na wika nito. Tila may bumara na naman sa lalamunan niya. Bigla na naman siya naiyak. Para kang sira! Hindi na niya napigilan ng mga luha. Tumawa ang lalaki at lumapit sa kanya. Baka need mo na yakap? May pawis ako, sir. You need a friend siya. Nandito lang ako. Ibinuka nito ang kamay at automatikong lumapit siya dito. Niyakap siya ng lalaki. Ibinuhos niya lahat ng sakit na nararamdaman, ang sama ng loob at ang pangungulila niya kay Gio. Pinapaiyak mo ko. Kung ano man yung sakit na nararamdaman mo, pakawalan mo lang. Hindi mo deserve ang masaktan. Hindi siya sumagot. Kung pwede lang turuan ng puso. Ang katulad na ng sana ni Ismael ang minahal niya. Samantala, nagpark sa malayo si Gio. Kagagaling niya lang sa kanyang opisina at agad siya dumiretso sa pwesto ni Shasha. Ilang linggo na siya nagpaplano na pumunta doon pero hindi siya makalabas dahil bantay sarado siya.
Hindi siya pwedeng lumabas. Sumabay pa sa pagkabisi ng kanilang kumpanya. Pagkatapos ng kanyang surgery, ay ilang araw pa siya nanatili sa ospital. Paglabas niya ay may 1 linggo pa siyang bakasyon. Pagkatapos ay balik na ulit siya sa trabaho na tila walang nangyari. Nalaman niyang dissolve na ang team para sa CSR. Wala ng budget. Pero balak niyang personal na ituloy yun. Kakausapin niya si Shasha. Pero mula sa malayo, ay nakita na niya ang nakatalikod na si Shasha. May kayakap na lalaki. Kinabahan siya. Bahagya pa siya lumapit ngunit nagkubli siya sa poste. Ismael. Finally, nakilala niya kung sino ang lalaking kayakap nito. Sunod-sunod siya napalunok. Tuluyan siya nagtago sa poste. Hindi niya kaya, nakikita niya. Am I too late? Tanong niya sa sarili. Pumunta siya doon para magpaliwanag sa mga nangyari. Natatakot din siya makita ni Shasha ang inilabas sa balita ng kanyang daddy. Ikakasal na daw siya. Nagtalo pa sila kanina tungkol doon. Ito lang ang may gusto sa babaeng yon. Kahit kailan, hindi siya papatol sa isang kasal na walang pag-ibig. Muli niyang sinulyapan ang pwesto ni Shasha. Hindi na nakayakap si Ismael. Pero tila masinsinang nag-uusap ang dalawa. Nagdalawang isip na siya kung lalapitan pa niya mga ito o hindi. Siguro nga ay huli na siya. Pero hindi ba't sinabi niya, mahal niya ako? Anya sa sarili. Pero baka guni-guni niya lang din yun. Baka wala talaga. Hindi ba't nagalit pa ito nang magbigay siya ng pera? Pero gusto ko siya makausap. Pabulong niyang wika. Miss na niya si Shasha. Walang gabi na hindi niya ito gustong puntahan. Walang araw na hindi niya ito gustong makita. Pero palagi ay wala siyang pagkakataon. At ngayon, nabigyan siya ng pagkakataon. Pero mukhang huli na siya. May kasama na itong iba. Isang huling sulyap na lang siya. Malungkot niyang wika. At nang muli niyang sulyapan ng dalaga, ay eksaktong nakatingin nito sa gawin niya. Agad siya nagkubli dahil nagulat siya. Nagtama ang kanilang mga mata kahit mabilis lang. Mabilis ang tibok ng puso niya. Bigla siya naduwag. Kung may namamagitan na kay Shasha at Ismael, ay wala ng silbi ang pagpunta niya doon. Mabilis niyang nilisan ang lugar. Dalang nawasak niyang pag-asa. Mabilis na dumaan ang mga araw kay Gio. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Pero pakiramdam niya, nasa limbo lang siya. Ilang araw na rin siyang hindi makatulog. Hindi maalis sa isip niya si Shasha. Pero wala na siyang lakas ng loob na lapitan ito. Baka makagulo lang siya dito at kay Ismael. Nakita niyang papasok si Jen. Lutang ka na naman. Ilang araw ka nang ganyan. Sinabihan na kita na balikan mo at kausapin. Walang magagawa yung kakatulala mo. Di ba sabi ko naman sa'yo, may Ismael na siya. Magkaya ka pa nga eh. Aba, duwag ka ba, boss? Mahal mo tapos ayaw mong ipaglaban? Walang ganun, boss. Kumilos ka. Walang magagawa yung pagiging puyat mo lagi. E paano kung wala naman palang chance? Bakit mo pa ipaglalaban? Sumimangot si Jen. Alam mo, nakakaloka ka. Ako napipikon sa'yo eh. E paano kung sabihin ko sa'yo na nagpaplano si Shasha na magtrabaho sa Japan kasama si Ismael? Give up ka na. Hindi ka talaga magte-take ng risk. Suko ka na. What if ikaw naman ang gusto? Tapos na-hurt nung malaman sa balita na ikakasal ka pala. Tapos nandun si Ismael para i-comfort siya. Tapos nahulog na siya ng tuluyan kay Ismael. Forever ka ng ganyan. Mabubuhay sa what ifs. Maaga ka matitegi, boss. Sinasabi ko sa'yo. Sa lahat ng sinabi ni Jen, isa lang ang tumatak sa isip niya. Sa Japan na siya magtatrabaho? Aalis na siya? Mas hindi niya yata kaya yon. Ang mapalayo sa kanya si Shasha. Yes, boss. Yan ang latest chika. Kaya ikaw, gumalaw ka na bago ka pa pumanaw. Agad siyang napatayo. Ang isipin pa lang na aalis si Shasha kasama si Ismael ay parang ikababaliw na niya. Saan ka pupunta? Tawag ni Jen sa kanya. Kailangan kong kumilos bago pa mahuli ang lahat. Tama si Jen. Mas gusto na lang niya masaktan na nag-take ng risk kaysa sa masaktan na walang ginawa. Mabilis siyang lumabas at sa hallway ay nakasalubong niya ang kanyang daddy. Parang papunta ito sa opisina niya. Where are you going? We need to talk. About what? I'm in a hurry, Dad. Tungkol sa engagement party mo, we will organize. I told you I will not marry her. Kayo lang may gusto sa kasal na yan. I want to make this clear, Dad. May babae akong gusto.
I wanted to pursue her kahit walang kasiguraduhan. Pero kahit na masaktan ako, hindi ako magpapakasal para lang sa negosyo. Alam mo yan, minahal mo si Mommy kahit malayong agwat niya sa buhay. Dapat mas naiintindihan mo ko. Hindi ganun kadali ang lahat, anak. Pero kinaya niyo. You never loved someone the way you love Mom. Please, Dad, nagmamadali ako. At iniwan na niya ang ama. Mabilis sa mga kilos niyan tinungo ang kanyang sasakyan. Agad siyang pumunta sa pwesto ni Shasha. Laking relief niya na makita na naroon pa ito. Tumigil ang sasakyan niya malapit dito. Pagbaba niya ay nakita niya mga taong nakatingin sa kanya, parang nagtataka. Shasha! Tawag niya sa babae na tila nagulat sa pagdating niya. Anong ginagawa mo dito? Gusto kita makausap siya. Alam ko matagal ko na dapat ginawa to. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Sir Gio. Alam ko na po ang lahat. May diin ang pagbanggit ito sa pangalan niya. Please, bigyan mo ako ng chance. Ako pa rin naman to siya. Wala namang nagbago sa akin. Di ba ikakasal ka na? Ano pa bang pag-uusapan natin? Bumalik ka na lang sa buhay mo, doon ka na lang. Baka mapahama ka lang ulit dito. At huwag mo sabihin na ikaw pa rin yan. Dahil iba ang Gio na nakilala ko sa Gio na kaharap ko ngayon. Napayuko siya. Alam ko nagsinungaling ako, pero wala akong intensyon na manakit. I only wanted to help. Hindi ko magawang sabihin sa yung totoo dahil mawawalang purpose ang project. I lied to you about my real identity, pero totoong nararamdaman ko. Hindi ko lang masabi sa iyo noon na gusto kita dahil naghihintay lang ako ng tamang panahon. Pero may ibang plano ang tadhana. Inunahan ako at sa isang iglap nang wala ka na sa akin. Nakita niyang napayuko si Shasha. Pero bakit ka pa bumalik? Umuusad na ako, Gio. Tinanggap ko nang malabo nang maging tayo. Says who? Kaya nga nandito ako dahil mahal kita. Dahil ayoko nang mawala ka sa akin. Nalaman ko na pupunta ka ng Japan kasama si Ismael. Ayoko, Shasha. Huwag mo kong iwan. Dito ka lang. Huwag kang umalis. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ito sa mga balikat ito. Hindi ko kayang mawala ka. Kahit may Ismael ka na. Ipaglalaban pa rin kita. Sinalubong nito ang tingin niya. Ismael? Walang kami ni Ismael pero tutulungan niya akong pumunta sa Japan. Bakit ka pa magja-Japan? Di ba okay ka naman dito? Iiwan mo ba si Nicole? Dahil ikakasal ka na. Gusto kitang kalimutan. Bigla na lang itong pumalahak ng iyak. Ang mga taong nakatingin sa kanila ay mas lalong dumami. Parang nanonood ng teleserye ang mga ito. Hindi ako magpapakasal. Bluff lang ng daddy yon. Pinipressure ako. Wala akong balak magpakasal sa iba't kung magpapakasal man ako. Doon lang sa babaeng mahal ko. Sa babaeng nagparamdam sa akin na wala man akong yaman. Pero kaya niya pa rin akong mahalin. Niyakap niya si Shasha. Matagal na niya itong gustong yakapin. Mahal kita siya. Kaya kong talikuran ng lahat para sa'yo. Dahil aanin ko lahat ang meron ako kung wala ka sa buhay ko. Mahal din kita, Gio. Sa'yo ko lang din naramdaman na may tao palang handang magbuwis ng buhay para sa akin. Pero natatakot ako dahil magkaiba tayo ng mundo. Yung Gio na minahal ko, yung palaboy, yung akala ko katulad ko lang din. Katayuan lang naman sa buhay ang ipinagkaiba namin. Pero ako yun, it was me, Shasha. Patutunayan ko sa'yo na wala kaming ipinagkaiba. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon na ligawan ka at ipakita sa'yo na iisa lang kami. Nabanaagan niya ang takot sa mukha nito. Pero sa kabila niyon, nakita niya ang pagmamahal. It was not as hopeless as he thought. Pero wala pa ako napapatunayan. Kailangan ko pang buuin ang sarili ko. Hindi naman hadlang yun. Nandito lang ako sa tabi mo. Gagabayan kita, hindi kita iiwan. Gio, hindi ko alam ang sasabihin at gagawin ko pero masaya ako. Masayang-masaya ako na bumalik ka. Naging mahigpit ang yakap nito sa kanya. Ginantihan niya yon na mas mahigpit pa. Nakarinig sila ng palakpakan mula sa mga taong nanonood sa kanila. Anong ibig sabihin ng yakap na yun? Does it mean yes? Let's give it a try. Subukan nating i-work out ang lahat. Yes! Sigaw niya. Lahat po nandito. Libre ko na po kayo ng lugaw. Mas lalong naghiyawan ng mga tao. Walang pagsigla ng sayang nararamdaman ni Gio ng mga sandaling yun. Hindi naman pala talaga masamang sumugal. Dahil kung hindi niya sinubukan, hindi niya talaga malalaman ang kasagutan.
Samantala si Shasha ay walang pagsidlan ng tuwang nararamdaman. Akala niya ay wala ng pag-asa sa kanilang dalawa. Dumating na rin siya sa puntong aalis na lang siya sa Pilipinas para tuluyan ng mag-move on. Buong maghapon siya sinamahan ni Gio at hinatid pa siya nito sa bahay niya katulad ng ginagawa nito dati. Shasha, tanggapin mo ang tulong ko sa'yo. Konting puhunan para hindi ka na tumambay sa daan. Delikado sa 10 oras ang gabi ka na uuwi. Ayoko na maulit ang nangyari noon. Ani Gio sa kanya. Pero nahihiya ako, Gio. Baka isipin nilang pera lang ang habol ko sa'yo. Okay, ganito na lang. Pautangan na lang kita. Pagkatapos, kapag tumubo at kumita ka na, saka mo ibalik. Gusto ko lang na maging safe ka siya. Siguro, fair na rin naman yun. Napaisip siya sa sinabi nito. Pag-iisipan ko, pero salamat sa alok mo. Wala yun. So, paano? Bukas ulit? Anong bukas ulit? Wala ka bang trabaho? Ngumiti ito. Magre-resign na lang ako, tapos kunin mo na lang ako assistant. Biro pa nito sa kanya. Sira, mahal ang talent fee mo. Mababantayan naman kita mula doon sa Ismael na yun. Sus, wag kang mag-alala. Ipinaliwanag ko na kay Ismael na hanggang magkaibigan lang kami. Ayoko rin magpaasa ng tao, okay? Dahil alam naman niya na ikaw ang gusto ko. Naging malapad ang ngiti nito. Kinabig siya ng binata. That's my girl, but please, pag-isipan mong alok ko. I can't wait to finally be with you always siya. Pero maghihintay ako. Sana hindi ka mapagod. Medyo mahaba-haba pa to. Basta ikaw, I will never get tired. Muling nagtama ang mga mata nila at dumako ang mga tingin niya sa labi nito. Nakita niyang napalunok si Gio. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang mga labi nito. Dinampian ni Gio ng halik ang mga labi niya. As much as I wanted to kiss you more, mas gusto kong gawin yun kapag officially na tayo na. Call me old-fashioned but I respect you so much, Shasha. Napayakap siya dito. Mas lalo lang kitang minahal, Gio. Bilib siya sa disiplina na meron ito. He was really a good man. Good night, Shasha. Good night, Gio. Kita-kits bukas. At umalis na ito sakay ng sasakyan nito. Nanatili lang siya nakatanaw. Parang sasabog ang puso niya. Pinapatunayan lang ni Gio na ang nakilala niyang Gio at ang Gio na kasama niya kanina ay hindi magkalayo. Hindi talaga madaling pekiin ang kabutihan ng puso. Naging ganoon ang kanilang setup sa mga sumunod na buwan. Araw-araw ay pinapatunayan ni Gio ang pagmamahal nito. Sobrang saya niyang masaksihan ang buong pagkatao ni Gio. Mas lalo lang siya sumaya nang sabihin mismo ni Gio sa media na hindi ito magpapakasal. At kung magpapakasal man ito, ay sa babaeng mahal nito. Natuloy pa rin si Ismael sa Japan. Nakapagtapos si Nicole sa kolehiyo. Tinanggap ni Shasha ang alok ni Gio na puhunan. Nagsimula siya sa isang maliit na pwesto sa bayan. Pinangalanan niya iyong Lugaw Queen. Medyo mahina sa una dahil malayo sa mga loyal customers. Ngunit kalaunan ay dinayo na. Kahit naging busy sila sa pareho ni Gio, ay nagbibigay sila ng oras sa isa't isa. Hanggang sa ang kanya nag-iisang pwesto ay lumaki at nagkaroon ng maraming branches. Hard work really paid off. Ikinasal sila ni Gio after 3 years. 1 year after their wedding, she gave birth to a healthy baby boy. Para kay Shasha na nangarap lang dati sa kalsada, ay isang dream come true ang magkaroon ng matagumpay na negosyo. Pero ang pinaka-rewarding para sa kanya ay ang kanyang asawa at anak. Dahil hindi lang siya naging mayaman sa pera, naging mayaman din siya sa pagmamahal. At ang pinakamalaking baon niya sa buhay, ang kabutihan, kailanman, mangingibabaw kahit na marami pang hamon sa buhay. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!